Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Shamsi Di Rose 38 minutes ago tungkol sa statement ni Congressman Benny Abante sa mga pangbirada o atake ni BP Sara kamakailan. Yung ginamit na props ni BP Sara yung picture ng congressman na nakalabas ang kanyang dila. Okay, so ito po yung post. Disclaimer, I'm not sure kung totoo ito o hindi na post. So, first time kong makita itong post na ito, Shamsi Di Rose 38 minutes ago. So, ito ang statement, alleged, di umano statement ng kongresista. Medyo naapektuhan sila, especially my children and wife. Medyo natakot din sila. But that's natural. I told them I have to stand for what I believe to be true. Bashers can't stop me from doing what I know is right. Okay. So, talaga ang pag ganyan, number one na maapektuhan ang pamilya. Kasi sila ang mag-suffer sa ito, ang kongresista siguro kaya niyang akuin ang mga bus, but kawawa talaga ang pamilya. Kaya no wonder ang unang nagsalita yung anak ni Congressman Abante, yung Princess Abante, na sabi niya kay BP Sara wala siyang karapatan na mambastos. So tinawag niyang bastos at walang respeto si BP Sara. Okay, maraming naglalabasan ngayon na Facebook Reels ay pinapalabas yung mga binitawang salita ng Congressman Abante na sabi niya, I do not care even if you are the Vice President. So, sino ang unang walang respeto? Vice President yan. I do not care kung Vice President ka. Lesson learned. Kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Lesson learned. Mahirap kalabanin ang mga Bisaya. Kasi sabi ni BP Sara, kaya niyang makipag-away sa kanal. O maalala ko tuloy, nung mayor pa siya, yung sinapak niya yung sheriff sa Davao. Nako, yun, first time kong bumilib kay then Mayor Sara. Sabi ko, ito ang leader. Kasi babae siya. Very firm na hintayin mo ako mag-usap tayo. Unahin ko lang muna yung mga biktima ng baha. Hintayin mo ako, sabi niya sa sheriff. Oo naman ang sheriff. Pagdating na nagsimula ng demolition, nako, doon sapak to the max. Sabi ko, ito ang tunay na leader. Gusto ko ito. So, since that time na humangaan ako kay BP Sara na lalo na nung pinatunayan ni PRRD na sabi niya, bantayan niyo yan si Inday, mas matapang yan sa akin. Hindi ko kaya yan. So, ito, nung nanalo na yung unity, makita niyo yung first 2 years pa, napakapait si BP Sara, malumanay, alalang. Kailang nung nasubra na, nung talagang napuno na ang salop, mag-resign siya, yun na, nagiging palaban. At ito na yung isang, kita mo yung palaban na siya nung punta siya sa Manila. Una niyang tinira yung Congressman Valeriano na na daw ang liig sa basta grabing birada to the max. Tapos Congressman Joel Chua,
Sinampulan niya ng apple, tinawag niyang Snow White, tinawag niyang Chihuahua. Tapos, pinakagrabe itong kay Congressman Abante. Very subtle yung approach. Hindi ako magmumura, sabi niya. Dahil sino yung congressman niyo dito? Madasalin. Ito, props. Pinakita. Picture, dila. Yun ang issue. So, ano ba yun? Basahin natin ulit dito na medyo naapektuhan sila, especially my children and wife. Medyo natakot din sila, but that's natural. I told them I have to stand for what I believe to be true. Buzzers can stop me from doing what I know is right. So, issue, yung paglabas ng dila. Kasi yun man ang issue ni BP Sara. Bakit mo ilabas ang dila? Anong ibig sabihin sa kultura natin pag ilabas mo ang dila? Walang respeto. And I agree. Larong mga bata pag yan, bote nga, ilabas yung dila. O ang unang ginang nga, nung nanalo ang presidente, inauguration, nilabas niya ang kanyang dila, o di binas siya ng todo. O ngayon, nakalimutan na ng tao. Ito naman, lumabas na lang basta yung picture ng isang kongresista na nakalawit. Grabe. Nakakaano. So, yun ang issue. Is that right? Tapos, yun na nga, hindi lang siya kongresista, bishop pa siya. Magbasa lang ko sa mga comments. Tama ba yun? Feliciana de la Peña. Sabi, may solusyon dyan, Kong. Magpatawag ka ulit ng Quadcom session. Patawag mo yung FB representatives, yung mga nag-post ng video ni Sara na naka-display picture mo with mahabang dila. Pagalitan mo FB personnel, bakit inalaw mga ganong post? Tapos, pahingin mo sila ng I'm sorry sir, I'm stupid. Yung mga vloggers na nag-post niyan sir, kaya mo yun sir, diyan ka magaling. Isa ring sarcasm. Nags Dems, anong akala mo, Mang Kanor? Ikaw lang pwede mangutya at apak-apakan ang dignidad ng mamamayang Pilipino? Nelson Capasio, wag kang asar, talo, tanda. Okay lang sa iyo kung ikaw ang bumanat sa mga kumakalaban sa iyo. Kung ikaw ang babanatan, feeling biktima ka. Pinky Serna, talagang yan, mga sumulpot pang sa government. Miriam and Frada, malapit na ang pagtatapos ng kapangyarihan mo, Pastor. Ilang kimbot na lang, tiyak ako sa kangkungan ka na pupulutin. Anyway, kakaawa nga yung pamilya, but that's part of life sa politika. Salamat mga kaibigan sa inyong